Naimbag nga aldaw yo Apo, maayong adlaw sa inyong tanan, mayad nga adlaw sa inyong nga tanan. Ito po si Kabakang Arnel Corpus, buwabati po sa inyo ng isang magandang araw. At nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Ngayon po ay nasa episode 4 na po tayo at ang gusto po nating pag-uusapan ngayong araw ay talakayin po natin ng mas malalim ang kwento sa likod ng bawat ulam na baka na inihahain po natin sa ating mga hapagkainan. Dahil sa totoo lang po, sa likod ng bawat serving ng bulalo, ng kaldereta o ng steak ay mas may malaking kwento. Ang pag-aalaga po ng baka sa Pilipinas ay isang industriya na nakaugat sa ating tradisyon. Inaalagaan, pinagyaman, at ipinamamana ng henerasyon ng mga magsasaka. Hindi lang po ito basta trabaho. Bahagi po ito ng ating paraan ng pamumuhay bilang Pilipino. Pero kasabay ng tradisyong ito ay ang isang katotohanan na hindi natin pwedeng ipagkaila. Kailangan na po talaga nating mag-modernize sa ating industriya. Patuloy na tumataas ang demand para sa mas magandang kalidad ng karne. Tumitindi ang kompetisyon mula sa imported beef. Katunayan, hirap na hirap po tayong pantayan ang kanilang presyo dahil karamihan po ng mga operations sa abroad ay napaka-efficient na po at ang iba po dyan ay may subsidy po ang kanilang gobyerno kaya nakakaproduce po sila ng dekalidad at saka murang produkto. At marami pang hamon na kinakaharap ng maliliit na magsasaka. Kaya mga kabaka, mahalaga na ang sistema ng pagpapakain, pag-aalaga at pamamahala ay iangat natin ng mas maayos at mas scientifico. Kaya ito mga kabaka, nakita nyo po, sinulat ko po yung Philippine Cattle Feeding Handbook, Feeding Cattle the Philippine Way Inspired by Global Best Practices, para magkaroon po tayo ng basihan kung paano po nila ginagawa sa abroad ang kanilang cattle feeding at ito po ay dinisenyo po natin na ma-adapt po natin sa Pilipinas. Para po sa iba, ang baka po ay parang bangko sa bakuran. Isang hayop na pwedeng ibenta kapag may emergency at sa iba naman ay pangmatrikula. Kaya napapansin po ninyo, pag buwan po ng pasukan, ang dami pong mga binibentang baka dahil yan po ang ginagamit para po sa pang-tuition ng kanilang mga estudyante, ng mga magsasaka po natin. Pero ang good side naman po nito mga kabaka, marami po akong kaibigan na napag-aral po nila ang kanilang anak, napagtapos po nila ng kolehiyo, sa pagkadoktor, sa pagkaabogado, dahil po sa kanilang alagang baka. Kaya napakahalaga po ng cattle industry sa ating Pilipinas. Ginagamit din po ito sa pampagawa ng bahay o pandagdag kita sa panahon po ng pangangailangan. Para naman po sa iba, ang pag-invest sa baka ay parang pag-i-invest sa pag-angat ng pamilya. Isa itong hakbang papunta sa mas magandang kinabukasan. Kaya mga kabaka, kapag pinag-uusapan natin ang cattle feeding, hindi lamang ito tungkol sa nutrition at formula. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang kabuhayan, ang kinabukasan, at ang pag-asa ng libu-libong Pilipino na umaasa sa industriya ng pagbabaka. Kaya mga kabaka, sana ay patuloy niyo po akong subaybayan sa ating Baka Alaman series dahil itong libro na to ay himay-himayin po natin sa bawat talata po nito at explain po natin ng mas elaborate at mas practical para po sa ating mga magsasaka dyan. Dahil ito po ay nakasulat po sa English, ay ginusto po natin na i-explain po ito sa ating local na pananalita sa Tagalog at kung may mag-request po dyan na gusto nyo po ng Ilocano, pwede po pong gawin yan sa Ilocano. Kung gusto nyo pong gawin ko ito sa Bisaya or sa Cebuano, pwede ko pong gawin. At kung gusto niya naman po na gawin ko ito sa Ilonggo na dialect, ay pwede ko rin pong gawin. So, yan po, ganyan po kayo kamahal ni Kabaka Arnel. At patuloy ko po kayong anyayahan na subaybayan itong mga ginagawa po natin dahil ako po ay
umaasa na pag natapos po natin itong librong ito, ay handa na po ang lahat ng mga Pilipino na kumasa at palaguin ang kanilang pagbabaka sa Pilipinas. Dahil ang Baka Alaman series po ay kaalamang mula sa aking karanasan para sa inyong kabuhayan. More than 30 years po yan mga kabaka ng aking experience sa pag-aalaga ng baka. Mahigit kalahating milyon na po na baka ang ating napataba. At yan po ang ating gustong ibahagi sa inyo. Karanasan po natin sa pagbabaka sa Australia at sa Pilipinas. At ginagawa po natin practical ito na ma-adapt po ng mga Filipino farmers. So wag po kayong mainip dahil nasa chapter 1 pa lang po tayo, pangalawang paragraph pa lang po ng ating cattle feeding handbook. At matagal-tagal pa po tayong magsasama mga kabaka, kaya hinihingi ko po sa inyo ang inyong kooperasyon dahil kailangan po natin itong umpisahan mula sa umpisa para mas lalo po ninyong maintindihan kung saan tayo nanggagaling pagdating po sa explanation nitong Baka Alaman series po natin. So sa muli, ito po si Kabakang Arnel Corpus at panalangin ko po nawa ay umunlad po tayo ng sabay-sabay sa ating pag-aalaga ng baka at mas mapaganda po ang ating kinabukasan. Marami pong salamat. Agricultural resilience, cultivating hope.